Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Ask lang natin kung ano yung katangian mo na gustong-gusto ng person mo na hindi niya makalimutan sa'yo. Okay? Kung ano yung mga katangian mo. Tingnan natin kung sasagutin itong card. Be open-minded po hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang kung ganito yung mga katangian mo. Okay? Give me the message. Ano yung katangian mo na hindi malimot-limutan ng person mo? Ayan. Okay. Give me the message. Ano yung katangian mo na hindi malimutan ng person mo? Ooh, meron ditong Nine of Water. Para siyang Nine of Cups. Okay? Napipil ko dito mapagbigay ka. Give me the message. Ano yung katangian mo na hindi malimot-limutan ng person mo? Para meron dito give me the message. Ano yung katangian mo na hindi malimutan ng person mo? Tumalsik to. Two of Air. Okay, Two of Air means two of Sword. Give me the message. Ano yung katangian mo na hindi malimot-limutan ng person mo sa'yo? Nine of Air, reverse. Okay. Ano yung katangian mo na hindi malimutan ng person mo sa'yo? Ayan. Once na naalala ka niya, ano yung katangian mo na hindi niya malimutan? Meron ditong The Hangman. Give me the message. Ano yung katangian mo? Yung magandang pag-uugali mo, okay? Na hindi makalimutan. Six of Earth, okay? Mapagbigay talaga. Ayan, tingnan pa natin. Ano yung katangian mo? Meron dito na 8 of Air. Then, 10 of Air. Okay? Okay, ito yung hindi niya makalimutan, ha? Give me the message. Ano yung katangian mo? Meron ditong 2 of Earth. Ay, sorry. Give me the message. Ano yung katangian mo na hindi makalimutan ng person mo? Meron ditong The Lover. Okay. Nafe-feel ko dito and Two of Fire. Dalawang lumabas. Ayan, tingnan natin kung ano yung katangian mo. Meron ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, Libra. And then, Virgo, Capricorn, and Taurus. And Aries, Leo, Sagittarius. So, ito yung nakikita ko. Dito muna tayo sa Nine of Water. Nafe-feel ko, meron ako nakikita dito na Pisces. Okay, malakas yung Pisces. Meron ditong 4. Kung makikita mo 4 o 2, so pwedeng 24 years old ka na. Or pwede rin sabihin na merong mahalagang nangyari sa inyo noong 4. Ito na yung nafe-feel ko. Or pwede rin birthday mo to. Okay? Maybe importante sa yung numerong 4. Meron ditong babae or sabihin natin na nakikitaan ka ng tao mo. Kung mapalalaki man o mapababae ka. Yung bang tipo na feel ng person mo dito na solemn, kalmado siya kapag kapiling ka niya. Ikaw yung tipo ng tao na maalalahanin, hindi ka madaling magalit, mapayapa siya sa'yo. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ka ng tao na ito na napaka-relihiyoso. Pwede rin sabihin na punong-puno ka ng pag-asa. Kumbaga, nakikitaan ka dito ng mahimbing na pagtulog. Kung kasama-kasama ka niya, feeling home siya sa sitwasyon or feeling home siya sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko. Maybe tinatrato mo to ng maayos, inaaruga mo. Yung parang baby.
Talagang kulang na lamang talaga ay pagsilbihan mo ng buong buo, ganun. Ganun yung energy mo dito. At yun yung nagugustuhan ng tao nito, yung pag-aalaga mo sa kanya. Kung paano mo siya tinatrato ng maayos, maybe pag nagkakasakit to, talagang inaalagaan mo, talagang puspusan talaga yung pag-aaruga mo. Ito lang yung nakikita ko at ito yung namimiss ng tao mo sa'yo, okay? And then, napipili ko din dito, no? Maybe ko yung tipo ng tao na kinukomport mo kapag merong problema ang isang tao, talagang handa ka talagang makinig sa mga hinanaing nitong person mo sa'yo. Then, napipili ko dito may distance sa inyo. May travel. Nakikita ko dito, no? Naalala ka ng tao nito, maybe ikaw pag natutulog nahahagok or sabihin natin na sobra kang mahimbing magtulog. Kung makikita mo, meron ditong mga nahagok ka. Kung makikita mo dito, yung minalabas na bula sa ilong. Pag natulog, maybe malakas ang hagok mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko at yun yung naaalala ng person mo sa'yo. Yung ingay. Yung ingay mo pag natutulog. Baka ganun kang klase, ano, maingay. Pero ganun pa man, ano, ito lang na-feel ko. Pero ganun pa man, kahit ikaw ay ganun makatulog, himbing na himbing ka. Talagang sarap mong matulog. At yun yung namimiss ng tao nito, yung makasama ka sa pagtulog. Kumbaga, no, maybe niyayakap ka nito. Kumbaga, yung tipo na yung dinadantayan, ganun. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Okay? Tingnan natin dito sa Two of Air. And Nine of Air. Reverse. Sa Two of Air, meron ditong Libra. Malakas yung Libra. Meron ditong nakatagong emosyon. Or sabihin natin na meron kang hinanakit sa person mo. And then, nafe-feel ko dito, ano, yung person mo dito, namimiss ka neto. Kumbaga, itong tao neto ayaw tanggapin yung nangyari sa inyo. Or pwede rin sabihin na kinakalimutan mo na to. Pero itong tao nito, dahil yung tanong natin ay kung ano yung naaalala or katangian na nagugustuhan nito sa'yo, nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na balanse. Hindi ka basta-basta mabunganga. Kung isa ka mang babae, no? Kung si isang lalaki, ikaw ay mapag-aruga or pwede rin sabihin na tahimik ka lang. Kumbaga, once na nagbubunga nga yung person mo, hindi ka nakikipaglaban. Imbis na makipaglaban, nilalayasan mo siya. Ganun yung energy mo dito. Kasi nakikita ko dito, yung ikaw, na nakikinig, nararamdaman mo dito sa person mo, yung tipo na, para siyang susi at para din siyang gunting, na kung saan sa susi, siya din yung susi sa'yo. Kumbaga, no, sa nararamdaman mo, kasi nandito pa rin meron ka pa rin ditong nararamdaman. Kaya lang, yung lihim na nararamdaman mo. Kaya lang, hindi mo lang ito mailabas kasi hindi mo makita kung saan ka tutungo dito, okay? Ito lang na-feel ko, nahihirapan ka sa sitwasyon, pero ganun pa man, ano, nakikita ko dito ng gunting. Kaya mo ding ikat ito. Kumbaga, ikaw na lang din dito ang lumayo. Ito lang na-feel ko. Kasi nakikita ko din dito, no, kahit namimiss ka ng tao mo, nahihirapan din to sa sitwasyon, okay? Ito lang na-feel ko. Nahihirapan to sa sitwasyon. Para siyang walang makitang paraan para maging okay kayong dalawa, okay? Maybe dahil meron kayong distance or pwede rin sabihin na meron kang nasabing masasakit na kung saan, ano, itong tao neto feeling stuck. Pero namimiss ka ng tao neto, okay? Kaya lang hindi niya lang makita kung paano. Or pwede rin sabihin ko yung tipo ng klase na madaling mauto. Yun yung namimiss niya kasi kaya kanyang kontrolin. Ganon. Ito lang nakikita ko. Pero sa panahon ngayon, no, nararamdaman ko ditong hindi ka na makontrol ng tao nito. Dahil lumabas si Nine of Air reverse, nafe-feel ko dito na luhaan ka or sabihin nasugatan ka. Nasugatan yung puso mo. Pero dahil ang tanong natin, ano yung naaalala ng tao nito? Naaalala niya yung sandali na sinaktan ka niya. Dito niya nare-realize yung mali niya. Kumbaga, no, may regret. Ngayon niya nauunawaan yung sitwasyon. So, dahil lumabas nung naka-reverse, nafe-feel ko dito, nakikita ka ng tao nito na nakaka-move on ka na sa sitwasyon. Kumbaga, okay na sa'yo yung nangyayari, tanggap mo na. At ito yung hindi niya matanggap. Kasi, hindi niya na-control yung sistema. Hindi niya na-control ikaw. Okay, sorry. Ay, nawala. Start ako kay Nine of Wands. Nine of Wands. Nafe-feel ko dito, no, nagugustuhan mo dito sa person mo, yung pagiging agresibo, yung pagiging nitong passionate, maybe,
Kumbaga, ano, pag magkasama kayo, talagang pareho kayong nagliliyab, ganun. Ganun yung energy dito, no? Mapusok. Maybe, itong tao na ito, may pagka, ano siya eh, talagang aksyon, kung aksyon. Kapag ginusto, ginusto. Gusto mo yung pagiging niyang agresibo, yung pagiging niyang talagang biglaan talaga para sa'yo. Kasi, mainit eh. Maybe, alam mo na, 18 plus, okay? Ito rin nafe-feel ko. Maybe magaling siya sa ganun, ganyan. Okay? Ito rin nakikita ko. Yung iba sa inyo, yun yung gusto sa person nila. Okay? Kung hindi to energy mo, huwag ipilit ha. Yung iba, hindi halos lahat pare-pareho kayo ng energy. Okay? Then dito, no, sa 5 of Wands, reverse. Nakikitaan ko dito, no, nagugustuhan mo tong tao na ito sa pagiging niyang malakas na appeal. Kahit hindi siya kagwapuhan, kagandahan, ganun ba? Pero itong tao na ito, may appeal. Pero ganun pa man, ano, dahil lumabas siya ng 5 of Wands, yung tipo na nag-iisip ka dito, ano ba nagustuhan ko dito? Wala naman akong makitang maganda para dito sa tao na ito. Ganun yung energy mo ha. For example ko lang yun ha. Yung tipo na, pulos pahirap, pangit naman nito. Ano ba nagustuhan ko dito? Maybe kaya ka nagsasalita ng ganito, no? Kasi nga, sinaktan ka niya. Hindi na nga siya kagwapuhan, mapanakit pa. Ganon. Or hindi man siya kagandahan, makagwapuhan, mapanakit pa. Yung tipong ganon. Kasi nakikitaan ko dito na nakikita mo na lahat yung kapangitan ng person mo, katangian, imbis na yung kagandahan. Kasi sinaktan ka dito eh. Okay? Kumbaga, nakikita ko dito, nagtiyaga ka na nga dito. Dahil, minahal mo nga eh. Okay? Kumbaga, hindi ka tumitingin dito sa physical na anyo. Minahal mo siya ng buo. Pero, sinaktan ka pa din. Ganun yung energy mo dito. Kaya ngayon ang tanong mo, ang kapal na mukha, siya na nga ang magpasalamat na nga siya at siya minahal ko. Parang ganun. Well, hindi na nga siya kagwapuhan, hindi na nga siya kagandahan, mapanakit pa. Mga ganun ba? Okay? Ito lang na-feel ko dito sa 5 of Wands. Ngayon, nakikita mo dito na wala kang makitang karakter dito kasi nakikita mo talaga sa personalidad ng person mo, no? Na hindi naman talaga puging-pugi talaga or gandang-ganda yung person mo. May appeal lang, malakas lang yung appeal niya. Pero ganun pa man, ano, kahit malakas yung appeal niya, ngayon mo nakikita yung kapangitan ng person mo. Okay? Kasi galit ka eh. Kumbaga yung pagmamahal mo sa kanya, parang inabuso ka. So ngayon, wala kang makitang maganda para sa person mo. Naiinis ka. Ayan. Then dito, no, sa Ace of Pentacles, upright. Nafe-feel ko dito, no, yung tipo na naghihintay ka pa rin dito, umaasa ka pa rin dito sa person mo na balang araw babalik ng tao nito. Kasi nakikita mo to na may paglago or sabihin natin na marami siyang mga idea or siya yung tipo ng tao na masinop, masipag. Pero dahil meron ditong pangyayari kung bakit kayo nagkahiwalay or nagkalayo kayo ng landas, dahil maybe pinili niya yung trabaho niya, mas priority niya yung kanyang sarili kaysa sayo. Okay? Na kung saan nag-iintay ka pa rin dito. Pero ganun pa man, nafe-feel ko din dito na nakikita mo to or nagugustuhan mo yung person mo sa abilidad na meron siya. Kasi hindi siya tamad. Kumbaga itong tao na ito, kaya niyang balansehan yung sitwasyon, kaya niyang kaharapin yung mga problema dumarating sa kanyang buhay. Ganun mo siya nakikita. Kasi itong tao na ito ay mabuti, okay? Pero ganun pa man dahil kung ano man yung pagkakahiwalay nyo dito, para nagkaroon kayo ng respeto na lang sa bawat isa na maghiwalay. Ganun, okay? Ito lang nafe-feel ko dito sa Ace of Pentacles. Then Justice reverse and Page of Wands. Nafe-feel ko dito sa Justice reverse. Nagagalit ka dito kasi yung tipo na nahanap ka ng hustisya sa ginawa sa'yo. Kaya nakikita ko dito, wala kang makita ngayong magandang katangian ng person mo kasi humahanap ka ng justice eh. Gusto mo yung justice, gusto mo yung hustisya para sa inyong dalawa. Kasi maybe matindi yung ginawa ng tao nito kaya wala kang makitang maganda. Ito lang yung nafe-feel ko sa justice. Gusto mo yung hustisya. Kasi sama ng loob sa laman ng loob yung dinulot ng person mo sa'yo, okay? Hindi halos lahat ha, ito lang nafe-feel ko. Page of Wands, okay.
Nafe-feel ko dito, no, na ini-stalk mo pa dito yung person mo, yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kasi namimiss mo tong tao nito. Maybe dinadalangin mo na mag-message tong person mong ito, mapansin kang muli, kasi nakikitaan ko dito na ini-stalk mo pa rin ito, okay? Pero ganun pa man ano, ang energy ng person mo or nagustuhan mo sa person mo, yung pagiging niyang matalino or pwede rin sabihin na professional. Professional siya. Maybe maganda yung katayuan nito sa buhay, maganda yung profession niya, or pwede rin sabihin na ideal man, ideal woman ang tingin mo sa tao nito. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on. Hindi ka makamove on sa kanya kasi gusto mo nga siya. Naghihintay ka naman mensahe mula dito. Tuloy nakikita ko. Ini-stalk mo to. Inaalam mo kung ano yung nangyayari. Kung single pa rin pa ba tong tao nito. Pero ganun pa man ano, nakikitaan ko dito wala ka naman makitang sagot sa tao nito or wala kang makita na maybe naka-private tong tao nito kaya hindi mo malaman kung anong ganap sa buhay niya. Pero nakikitaan ko dito ano yung person mo may pagkamadaldal or sabihin natin pagiging makulit. Maybe ito yung nagbibigay din ng saya sa'yo, yung feeling na kalog or sabihin natin na yung katangian niyang masayahin. Pero dahil may pangyayari dito, maybe nasaktan mo to, kaya itong tao nito yung nanahimik. Ngayon, ini-stalk mo to. Ito lang na-feel ko. Hindi halos lahat ha, kasi yung energy ng person mo dito may pagka-young, babata, kalog, masayahin, or sabihin natin na may pagka-inosente. Ganon ko to nakita. Pero kahit may pagka-inosente siya, professional siya. Okay? Yung tipo na professional siya, pero nakita mo yung kanyang pag-uugali na hindi mo akalain ganun pala yung pag-uugali niya. Ganon. Ito na yung nakikita ko. Ayun na yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe parating sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Give me the message. Meron ditong hand of cord. Sinasabihan ka dito, no, na yung hindi mo pagpapakita ng interest dito sa person mo, nagkakaroon to ng magandang resulta kasi itong tao mo, kung before, ikaw yung humahabol dito, then tumigil ka, yung tao mo na alarma. Ito lang na-feel ko. Kasi hawak mo yung card, ikaw yung may hawak ng alas, okay? Ito lang nararamdaman ko dito. Pero ganun pa man ano, ginagamitan mo to ng strategy, okay? Hindi halos lahat ha, ito lang na-feel ko. Give me more information. Meron ditong Phoenix. So, nafe-feel ko dito, gusto ng person mo na magkaroon kayo ng renewal or transformation. Vice versa ha, pwedeng ikaw yung may gusto or yung person mo. Kasi nakikita ko dito na meron dito nagbabago ng isip about sa person niya. Kasi nagkakaroon siya ng growth. Pwedeng ikaw o pwedeng yung person mo. Gusto nito ng new beginning. Maybe meron kang binago sa sarili mo na kung saan nakikita mo yung pagbabago para dito. Okay? Then, nakikitaan ko rin dito, no, malaking transformation na nagaganap sa person mo. Or pwede rin sabihin sa'yo, na kung saan, no, may paglago. Meron din ako nakikita dito may magkikita, or may pagkikitang muli. Hindi mo inaasahan to. Give me more information. Girl with snake. So, meron ka ditong person na may pagka-narcissist, or pwede rin sabihin na hindi niya kinonsider yung nararamdaman mo. Okay? Yung tipo na meron ditong ano yung bang ginamit niya yung ganda niya or yung kanyang kagwapuhan para maakit yung person mo or pwede rin ikaw. Depende sa sitwasyon na kung sino yung gumawa dito ng third party. Okay? Kasi nakikita ko dito na may pagka-impact or may pagka-narcissist na kung saan ginulo yung connection nyo. Pwede rin sabihin na merong ahas or merong sa inyong gumulo, merong sumira ng relasyon yung dalawa na okay naman. Pero dahil dito sa pagiging
Ahas nitong babae nito, may nanira ng relasyon. Ginamitan niya ng alindog, mapang-akit na mga pananamit, mga ganun ba, okay? Ito rin na feel ko, pero ganun pa man natuto ka dito lagyan ng boundaries yung sarili mo. Meron ako nakikitang addiction, so meron ditong codependent, may pagka-obsess or controlling. Pwede rin sabihin yung person mo, or pwede rin sabihin ito yung ayaw ng person mo sa'yo, may pagka-controlling, okay? Pero ganun pa man tingnan nyo na lamang kung alin kayo dito, vice versa. Tingnan pa natin, give me more information. Anong message para sa'yo? Meron ditong kiss on ring. Nafe-feel ko dito yung person mo maraming option. Kumbaga nahirapan siya magdesisyon, or pwede rin sabihin ito yung nahuli mo sa kanya, marami siyang gusto, marami siyang option, or pwede rin sabihin na yung person mo meron ditong nakipag one night stand na kung saan meron ditong huli, kaya siguro lumabas si girl with snake, then one night stand, so ibig sabihin meron ditong nangyari, may nahuli, okay? Ito lang na feel ko, kaya ka lumayo. Give me more information. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Palm tree. So, nafe-feel ko dito yung stability mo, yung security mo, kasi nagkakaroon ka dito ng growth para sa iyong sarili. Nagmamatured ka, naunawa mo na yung sitwasyon mo. Kung saan nakikita ko dito yung flexibility, yung pagiging flexible, kaya mong makisalamuha sa ibang tao kahit hindi, or pwede rin sabihin, kaya mong lahat ng bagay. Kahit wala yung person mo, kaya mong makaraos. Ganon kita makita. Kasi matibay yung foundation mo, matibay yung pananampalataya mo, matibay yung paninindigan mo. Meron ditong kisses. So, nakikita ko dito, na meron ditong may in love sa'yo. Na kung sana, maybe new person to. Meron dito magpapahayag sa'yo ng nararamdaman niya. Kumbaga nakikita ko dito yung giving and receiving affection. Yung bawat nararamdaman ng bawat isa, patas lang. Ano yung binigay mo ng pagmamahal, ganun din ibibigay nito. Nakaibahan sa person mo, okay? Give me more information. Meron ditong clock. So, ang oras ay kumbaga, siya yung nag-work para rito. Kumbaga, nakikitaan ka dito, need time lang, kailangan ng oras. Kasi nakikitaan ko dito, once na ikaw ay naghilom sa mga naramdaman mo, dyan napapasok yung panibagong energy na ma-attract mo. Kasi hindi papasok yung tao nito, yung magbibigay sa'yo ng love, totoong pag-ibig, kung ikaw ay tipo na hindi ka pa rin makahilom sa past person mo. Okay? Kasi yung past person mo yung humihila sa'yo para hindi ka makamove on sa sitwasyon. Kumbaga na-stuck ka, na nasasagap mo pa rin yung energy ng person mo, kaya nahihirapan kang alam mo yung tipo na nahihirapan kang makamove on. So, sinasabihan ka dito, ito na yung oras para mag-healing, na sa ganun matapos na yung cycle ninyo ng past person mo. Okay, ito lang nakikita ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.